Good afternoon po. So, ngayon po ay tuturuan ko kayong gumawa ng isang video lesson gamit po ang Canva. So, ito po siya. So, una po, pupunta tayo ng Google. Sa Google, i-type natin yung canva.com. Ayan, so ito po yung lalabas. So, kapag meron na po kayong Canva, dito na po kayo pupunta. Kung wala naman po, magre-register po kayo. Pwede naman. Ang teacher po ay merong libreng Canva. So, next po, punta tayo dito sa, hindi. Dito na lang. Sa baba po. Ikis natin to. Yan, i-click po natin tong presentation. Pag-click po natin ang presentation, meron pong lalabas na blank page. So, dito po tayo mamimili sa templates ng gusto nating template na gamitin. Halimbawa, ang subject ninyo ay body parts. Pwede tayong humanap ng templates dito na pwede natin gamitin for body parts. Ayan, so pwede tayong mamili. So, pumili po tayo. Ako po, ito na lang. So, ayan, pipili po tayo dyan. Kung anong design. Halimbawa po, itong bata. Ayan, so pag linik po natin, lalabas yan. So, ang maganda po sa Canva ay meron na po siya, hindi na po natin kailangan pang mag-search kung saan-saan ng mga pictures na gagamitin natin or mag-download ng ibang font style kasi marami po siyang available font style. And marami rin po siyang mga available pictures or elements na pwede po nating pagpilian. So, kahit ano, pwede po yung gumagalaw, pwedeng hindi. So, ngayon po, umpisa natin, palitan natin to. Sabihin natin, ang topic ko ulit ay week 5. Ayan. Select po natin yan lahat. Then, dito tayo mamimili. Ito po, yung font style. Ayan. So, marami pong available si Canva na font style. Kayo na po ang bahalang mag-explore and kayo na lang din po yung magsasawa sa sobrang dami. Hindi nyo na rin po alam kung anong pipiliin nyo. Ito na lang. Ayan po. So, katulad po ni PowerPoint, pwede rin po natin siyang i-adjust. Ang ganyan. So, igitna po natin siya. Ayan. Pwede po nating palitan yung kulay niya. Ito po, yung letter A, text color. Ayan, pwede tayong mamili dito sa baba. If hindi po available yung gusto nyong kulay, ito po yung i-click ninyo, yung new color sa taas. And then, dyan po kayo mamili. Bawa yan. Or darker. Ayan, so okay. So, okay na siya. So, katulad po ni PowerPoint, meron din pong shortcut si Canva. Pag gusto natin itong i-copy, syempre, i-click nyo po muna yung text or yung kakopy nyo and then Control D for duplicate. Buburahin ko po siya, delete. Pwedeng Control C after Control V. Control C po and then Control V para ma-copy. Pero syempre, mas madali po yung Control D, duplicate. Buburahin po natin, Control D. And then, after po nyan, saka natin i-edit. Select all. 5 pandama. So, pwede po natin siyang i-adjust. Pwede po natin i-adjust yung picture. Halimbawa, ganyan. So, ito pwede rin po natin siyang i-adjust. Pwede nating lakihan. Ayan. So, etong ating style, pwede po, text, pwede po natin siyang lagyan ng effects. Click lang po natin itong effects and then mamimili po tayo dito kung anong gusto nating effects niya. Ayan, magbabago-bago po siya. Depende po sa gusto ninyo. Okay po, halimbawa ito.
Okay natin. And, yan. Ang kaibahan lang po ni Canva sa PowerPoint, si PowerPoint, pwede po nating lagyan ng animation ang bawat text, ang bawat picture, ang bawat word na meron tayo. Dito po, kay Canva, kabuuan na po siya. Ito pong buong slide na gagawin natin. I-click natin and then meron po ditong lalabas na animate. I-click nyo and ito po yung mga animation na pwede nating pagpilian. And yung kaibahan din po nila, kay Canva, limited yung mga animation na pwede nating gamitin. Pero, maganda pa rin naman po siya. So, let's choose, ito po, yung pan. Yan, yung bigla na papasok. Okay na. So, yun po. So, next, mag-add new page tayo. I-click po natin ulit yung templates para po makapamili tayo ng ibang style. Halimbawa po, ayaw na natin ng ganyang style. Gusto naman natin ganito. I-click lang po natin yan and may mga choices po dyan. Ayan. So, welcome. So, pwede nyo rin po i-edit yung meron na po silang mga built-in na designs and mga text na may mga nakalagay na. Pwede na lang po natin i-edit based sa gusto natin. So, syempre, unahin na lang natin tong welcome. Welcome. Pwede nyo ilagay. Ayan. Pwede na po siya. Next week 5, 5 pandama. Since Tagalog tayo, yung welcome natin gawin natin mabuhay. Mabuhay. Adjust po natin. At tanggalin na natin itong English. Wait lang po. Sige, isa-select ko na lang. Saka natin palitin. Ayan. Tapos, pwede po natin i-drag kung saan natin siya gustong ipwesto. Pwede rin po natin palitan ng font color. Masyado ng light. I-dark natin. Ayan. So, ayan. Okay, so add new page. Pwede po tayong maghanap. Halimbawa, ito po yung gagamitin natin. Ayan. Yung mga design nila, pwede nating palitan naman ng design. Pwede rin nating i-adjust. Ayan. Tanggalin natin to. Mali. Ito yung tanggalin natin. Ito i-adjust natin. Ayan. So, and then, pwede po tayong maglagay ng text. Click lang po natin. Ito, text. Ayan. So, meron po ditong mga designs na pwede nating pagpilian. So, halimbawa, ang gagamitin po natin ay ito na lang. Mata. Palitan muna natin yung kulay dahil hindi siya kita. Mata. Ang ilagay natin ay mata. Ayan. Tapos, if ayaw nyo naman po niyan, pwede po kayong, ayaw nyo ng mga designs na yan, or yung mga styles na yan, pwede po tayo dito. Ayan. I-click, tapos, palakayan muna natin para makita nyo. Ito ay ginagamit.
kita. So, ayan po. Pwede nyo rin baguhin yung font style. Select nyo lang po. Pili po kayo dito. Malimit naman po sa atin kapag para sa mga learners natin, ang ginagamit po natin, yung hindi po yung ganyang letters, yung ganito po. Yan. Para yung font, pag kinopya ng bata, pag nagsulat yung bata, tama yung makokopya nilang letter. Kasi iba po malimit yung ibang mga bata. Ginagaya nila kung ano yung nakasulat. Kapag yung halimbawa po, eto. Pag yung ganitong letter A po kasi, baka yan po yung makopya nila. Kaya dapat piliin din po natin yung font na gagamitin natin. So, ayan. So, paano naman tayo maglalagay ng picture? So, punta po tayo dito sa elements. I-click po natin yung elements and maghanap po tayo dito. Eyes. Ayan. So, may mga lalabas. Pag gusto nyo naman po ng may mga animated, halimbawa, animated. Lagyan natin animated. Ayan, 'di ba? Meron yung mga pag animated po siya, gumagalaw po yung mga pictures na ilalagay natin. So, for example, ito yung gagamitin natin. Ayan. Balik na rin natin. Dito. Ayan. So, okay na po tayo. So, wag niyo pong kakalimutan na kapag ang gusto nyong picture na gagamitin ay gumagalaw, lagyan niyo lang po ng GIF or animated na word and then yun po yung mga lalabas. If wala naman po, if ever nag-type kayo tapos wala kang nakita, scroll down nyo lang po, baka nasa baba lang po. Next, after po nyan, add new page po tayo. Kung gusto niyo pong palitan niya, wait, hindi, mapapalitan po yan. Balik tayo sa templates. Ayaw na po natin ulit ng mga styles niyan. Hanap po tayo dito. For example, gusto naman po natin yung ganito. Okay, itong pink. Ayan, so, tapos, ang gusto natin ay lagyan din dapat natin ng, for example, picture. Pupunta po ulit tayo sa elements. Or, if kayo po ay merong avatar at yung gusto nyo, yung avatar nyo yung ilalagay nyo sa Canva slides na gagawin ninyo, pwede naman. Pupunta po kayo dito sa uploads. Ayan, uploads. If wala pa po dyan, i-click nyo lang po itong upload an image. Tapos, punta po kayo, i-click nyo po itong device. Ayan. Tapos, mapupunta po kayo dito. So, i-click nyo lang po yung gusto nyo. Wait, hanap ako dito. For example, ito po. Ayan yung gusto ko. I-click ko lang siya and then open. Tapos, antayin ko lang siya na tapos ma-upload. And then, kapag okay na po siya, i-click mo po siya para lumabas dito. Sometimes, kapag klinik po natin yung picture, pwede po natin siyang matanggalan ng background. If I'm not mistaken, sa effects, dito siya lalabas. Pero since po dito, wala po siyang nakalagay. Depende na lang po yun sa picture siguro na ma-upload po natin. Pero since wala siya, adjust na lang po natin ito. Ayan, so, kunwari ganyan na lang. I-crop. Pwede rin naman po natin siyang i-crop. Ayan. So, sample lang naman po ito. Ayan. So, kung pwede rin naman po yung gumagalaw na avatar, pwede rin po dito. Okay, hanap ko nga kung meron. Ito, meron ako dito. Yung wala. Ito na lang. For example, ito po. Ayan.
So, pwede nyo po i-upload yung mga avatar na ginawa ninyo, yung mga avatars po ninyo, Bitmojis, pwede po. So, yan. So, next na po tayo, mag-add tayo ng text. Ano na tayo, mata. Ang next natin ay, halimbawa po ay, ilong. Pwede na po tayo mamili dito ng design. Bawa ito po. Ayan. Tapos, select lang po natin, i-edit po natin. Ayan. I-drag natin, tapos ilipat po natin ang pwesto. So, next, punta po tayo sa elements para humanap naman ng pictures. Picture ng nose. Ayan. So, ito po. Kung gusto nyo gumagalaw, pwede yan. Kaso, parang hindi appropriate. Pwede namang nose lang. Ayan. So, ito po. Palitan natin yung background color natin para makita ng mga bata yung ayan. So, next, text po uli. Pwede na po tayo dito sa palitan po natin ang size. Ayan. Select all. Ito ay ginagamit upang makaamoy. So, i-drag po natin siya. Pwede namang ganito. Again, palitan po natin yung font style na appropriate po para sa mga learners natin. Ayan. So, ayan po. Paano naman po kung ang gusto ninyo ay yung mismong design ninyo, yung gumagalaw? Pwede rin naman po. For example, mag-next tayo, hanap ulit tayo ng template. Ayan. Try natin itong ay, hindi. Huwag yan. Bawa po ito. So, pwede po nating tanggalin to kung ayaw natin ng style. I-delete lang po natin or iba-backspace po natin. Ayan. So, ito po yung design ng template. Paano po pag ganyan? Gusto mong i-forward? I-right click nyo lang po, tapos bring forward. Para mapunta sa harapan, yung gusto nyong picture na nasa harapan. Ayan. So, gusto po natin ng design na gumagalaw. Okay, punta po ulit tayo sa elements and then pwede po, ano ba ang gusto nyong design ng gamitin natin? GIF, maglalagay na lang ako ng GIF, GIF para gumagalaw. Ano ba? Halimbawa po, light. Yan, pwede yung ganyan. So, pero bahala po kayo, depende po sa arrow na lang. Sabihin natin, arrow. Or ito, animated arrow. Ayan, so para gumagalaw. Pili po kayo ng design na gusto ninyo. For example, ito po. Wait. Ayan. Ayan, so pwede po natin i-resize. Ano nang next natin?
Next text. Adjust po natin. Pwede po natin palitan yung font color. Punta po tayo dito sa effects. Palitan po natin yung color. Ayan, so okay na po. Add text po ulit tayo. Resize po natin. Lagay po natin yung meaning. Ito ay ginagamit upang parinig. Select all. Change po natin ang font style. Ayan. Drag natin. And then, punta po tayo sa elements. Ganap tayo ng ears. So, i-try po natin itong hindi gumagalaw. So, pili lang po kayo ng gusto nyong designs. Ito na lang po. So, okay. For example po, natapos na natin ang lahat ng slides na gagawin natin. Lalagyan na natin ng animation. So, itong una, i-click po natin yung animate. And then, mamimili po tayo dito ng gusto nating animation. And then, dito po sa tabi niya, merong seconds, merong number po kung gaano nyo katagal gustong mag-take place yung slide na gagawin ninyo. Pwede nyo pong i-click, pwede na pong, okay naman po kayo sa 5 seconds. Huwag nyo na pong baguhin. Pero kung gusto nyo pong mas mahaba, pwede nyo pong i-adjust dito. Pwede nyo gawing 8, 11, 17. Pero since ano lang yan, pambungad lang, okay na po tayo ng kahit 8. Ayan, so ganun po. So, ito meron na. I-click nyo po yung slide. And then, animate. Pop. Pwede. Pwede po kayong mamili ng animation. And then, animate. Bawa. Pan. Click animate. Animate. And then, pili po tayo. Guys. Ayan. So, for example, tapos na po natin lahat gawan yan ng slides natin. Depende naman po sa lesson niyo kung ilang slides po yung magagawa niyo. Gusto niyo pong lagyan ng audio or tunog yung inyong slideshow or yung video lesson niyo. Pwede po kayong pumunta dito sa music. Ayan. And pwede po tayong mamili nung mga tugtog dito na built-in na po sa Canva. So, pipili lang po tayo. For example, ito po. Pwede nyo pakinggan. Ayan. Ganyan yung magiging tunog niya. So, pag okay naman po kayo dyan, pwede naman po. Kung ayaw nyo naman po, okay lang. Click nyo lang po itong basurahan na to para sa delete.
Ayan, click, mawawala na po yun. For example, yung slideshow or yung video lesson na gagawin nyo po ay gusto nyo lagyan ng videos or meron po kayong nakuhang video sa YouTube na gusto nyo i-insert, pwede rin naman po. Punta po kayo sa uploads. Sa uploads, again, i-upload nyo po yung video na yon. Pag after po niyang ma-upload dito, dahil wala po akong video, after niya pong ma-upload, pwede niyo na po siyang i-click para mapunta po siya dun sa slide na paglalagyan niyo. If wala naman po kayo, gusto niyo lang maglagay ng video, pwede rin naman po. Punta kayo dito sa videos. I-click niyo po yan and pwede po kayong maghanap. Halimbawa natin, child reading. So, ayan po. May mga lalabas po dyang video na kapag clinic nyo, automatically ay mapupunta po siya dun sa slide ninyo. So, pwede nyo pong i-adjust yan. Depende sa gusto ninyong style. Okay po? Okay, tatanggalin ko po muna to. Ayan. So, gusto nating lagyan na lang din natin ng music. So, ito na lang. So, okay na siya. Pag gusto nyo naman pong makita na yung presentation ninyo, i-click nyo lang po itong present. Ayan. Ilagay natin na autoplay. And then, present. Ayan. So, makikita natin. So, balik po natin sa umpisa. Okay, balik tayo sa umpisa. And then, click present. Autoplay and then present. So, ayan po. Automatically po, kung automatic na po siyang magsusunod-sunod. So, makikita nyo po, ayan na po yung animation na nilagay natin. So, ayan po. Pagtapos na tayo, skip natin. Tapos, kapag okay na po tayo, i-click po natin tong arrow na to. Click nyo po yan para ma-download nyo siya. And kapag na-download nyo po siya, i-click po natin, download. So, ganyan po yung lalabas. Preparing your design and din na-download na po yung video lesson na ginawa natin. And after po nyan ma-download, pwede na po natin yung isend sa mga learners natin. Okay? Ayan. So, kapag nakita nyo po to, you save your design, ibig sabihin, uploaded na po or downloaded na po yung ating video lesson. So, X po natin to. For example, ayaw na po nating mag-download. Pwede po natin i-click tong share. Ayan. Tapos, pindutin nyo po kung saan nyo gustong i-share. Halimbawa, owner. O kaya, pwede kayong mag-type ng email ng mga learners niyo para ma-forward doon. So, bukod po dyan, meron din pong feature, may bago pong feature si Canva, kung saan pwede po tayong mag-record ng video lesson na yung mukha natin ay nandito rin po. So, ang gagawin lang po natin, dyan, i-click natin, and then, i-click nyo po itong present and record. I-click nyo po yan. So, go to Recording Studio. So, ayan po. Ito po yung lalabas. Kapag bago lang po, hihingiin po ang inyong permission kung nagamitin yung mic and camera. So, ilalagay nyo lang po allow. Pag inalaw nyo po yan, automatically, ayan, mabibideo na po tayo. Ayan, so, ipagkasyanan lang po ninyo ang inyong face or yung katawan sa frame na bilagayan. So, depende po sa gusto ninyo. Ayan, so, start recording. Ito po, gumagalaw. Ibig sabihin, naririnig po ng microphone yung sinasabi nyo.
So, ibig sabihin, gumagana yung microphone. So, halimbawa, start recording. Ayan, magbibilang din po. And then, sabihin nyo, mabuhay! Welcome to kindergarten. Ayan, are you ready to learn? Handa na ba kayong Tagalog pala kami? Ayan ba, mabuhay! Handa na ba kayong matuto? Welcome sa kindergarten. May welcome pa rin. Pero bahala na po kayo. Then, next slide. Week 5, 5 pandama. Kapag nakita nyo po yan na ganyan, kapag gusto nyo po na kayo ay makita dito sa gilid ng inyong slideshow, so, itansya nyo na po yung mga text niyo or word na ilalagay para hindi sila matakpan ng inyong muka. Okay po? Next. Mata. Ito ay ginagamit upang makakita. Next. Ilong. Ito ay ginagamit upang makaamoy. Tainga. Ito ay ginagamit upang makarinig. Again, i-adjust po natin yung ating text. Kung gusto nating mag-record, makita ang ating mga mukha, adjust na lang po natin. Total, alam naman na po natin kung saan yung magiging pwesto natin. After po nating mag-record, i-click po natin tong end recording. Ayan. So, uploading your recording. So, medyo matagal lang siya. Ang kaibahan po ng PowerPoint and Canva, sa PowerPoint kasi, kapag sinave as MP4 natin siya, sinave as video natin siya, masisave siya sa atin. Kagamitan man natin siya ng may kasamang mukha tayo o hindi. Dito po kasi sa Canva, katulad po ng nakikita nyo, kapag naglagay po tayo ng mukha natin sa slideshow or sa video lesson na gagawin natin, hindi po siya automatically na pwede nating i-download and ibigay sa mga bata. Ngayon po kasi sa kanila, ang meron lang ay ito, yung copy link. Kapag na-copy natin yung link, yun yung ibibigay natin sa mga learners natin na kapag clinic po nila, automatically mapupunta po sila dito sa video lesson na ginawa natin. So, yun po. Ang sabi naman po ni Canva, ginagawa po inaaral po nila na next time po na kapag dinownload natin, pwede na po nating ma-download at ma-save sa laptop natin, sa cellphones natin, yung video na gagamitin natin na may kasama nating mukha. So, yun lang po. So, back to editing tayo. I-click po natin. Kung gusto pa po nating mag-record, ayusin, or mag-record ulit, back to editing. Kapag hindi naman po, pwede na po nating i-end or okay na po. So, and ang kagandahan din po dito kay Canva, automatically, masisave po siya. For example, nagta-type ka, gumagawa ka ng video lesson mo, and biglang namatay yung laptop mo. Wala pong problema. Kasi kapag binalikan mo yan, nag-sign in ka ulit sa Canva account mo, nandoon na po yung iyong video lesson na ginawa. For example, like this. Wala tayong makikita na save button. I-click ko lang po itong X, and pupunta ako dito sa all your design, and automatically, mapupunta po dito yung design na aking ginawa. Ayan. So, all your design. So, yan. Automatically po, mapupunta dito yung mga designs na ginawa po natin. So, yun lamang po. Punta tayo sa home ni Canva. Yun lamang po. Ganyan po ang paggawa ng video lesson sa Canva. So, kung meron po kayong tanong, feel free po na magtanong sa akin. Kaya ko po kayong sagutin. Carry po, sasagot po ko. Yun lang po. Marami pong salamat and God bless po.